Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So meron tayong re-reactan na video. Ito ay ito muna ha. Wait lang. Disclaimer muna. Na-excite ako eh. Okay na? Ito ay ipinasa ni Ma'am. Anong name ni Ma'am? Si Ma'am Jane Abedoza Canonizado. Hirap basahin ang name ni Ma'am. So ito yun ano. Tingnan nga natin to. Ano bang meron dito? Can adore be haunted. Para mukha daw totoo eh. Okay, I'm home alone. I'm trying to get some work done. I'm just gonna leave this here so you guys can see what's happening. No, this is a great time to be doing this. I'm not busy at all. This is a great distraction. Thank you. Leave it open. Stop touching it. Let me work, please. All right. Dude, I know you're back there. I want you to stop. May naglalakad ano. Would you please leave my Naalala. door alone? I don't care what you do or where you're going, just leave the door alone. Would you? I'm begging you. I'm gonna take the door off your hinges if you don't leave it alone. Here, I'm just gonna show you guys. There's nothing here. It's my front door. It's my hallway. Mukha daw totoo. Okay, I'm home alone. Kasi nga naman, Work done. I'm just gonna leave this here so you guys can see what's happening. so understandable yung pagtanim niya ng camera. Kasi sinasabi niya, siguro matagal niya na experience yon kaya tinaniman niya ng camera para makita natin. Pero yung pagkakaroon ng shadow na naglalakad, No, this is a great time to be doing this. I'm not busy at all. for me fake na fake sa akin eh. 'Di ba? Kasi umulit pa yon eh. Okay lang sana kung one time mo lang I'll ginawa. leave this here so you guys Tama can ha? see what's happening. Na ito yung mga sinasabi ko na o-overdo minsan na mga namimeke. Kasi ang mukhang totoo, once lang mangyayari, okay na yun. Once lang. Pero yung uulit-ulitin mo pa katulad nito, no? Sasara yung pintuan, may makikita tayo shadow na maglalakad. No, this is a great Yun, time no? to be doing this. Lalakad yung I'm shadow. not busy at all. This is a great distraction. Bubuksan niya uli. Leave it open. Stop touching it. Let me work, please. Sasara uli yung pinto, no? All right. Dude, I know you're Ando na naman uli. Same animation. Same animation yung ano, ulit-ulitin niyo yung ano, ito video ko na to, makita niyo. Same animation yung naglalakad. Would you please leave my door alone? I don't care what you do or where you're going, just leave the door alone. Would you? I'm Ayan begging. na naman, oh, same animation na naman uli. Sa akin, ano, fake to. Now, kung maniniwala kayo, di go ahead. Diba? Masyado na overdo eh. Sometimes, maganda yung video na okay na, yung once lang. Parang yung mga ghost hunter natin sa Pilipinas, sobrang hitik na hitik sa multo yung video. Now, overdo kadalasan. Diba? Anyway, hindi ngayon ano, kalayaan nyo yung kung maniniwala kayo doon, okay lang naman. Ako hindi. Ngayon kung maniniwala kayo, go ahead. Huwag nyo akong paniniwalaan ha. Huwag nyong paniniwalaan yung sinasabi ko. Paniwalaan nyo yung sarili nyo. Pagod na ako eh.
Di ba? Mamaya kasalanan ko na naman pagka hindi ako naniniwala. Ako na nagsasabi sa inyo, huwag kayong maniniwala sa akin. Ang paniwalaan nyo yung sarili nyo. Anyway, itong video na natin ay sa rated K, no? Blockbuster Healer. What do you mean blockbuster healer? Kinulam. Sinapian ng engkanto. Kahit sinapian pa daw ng demonyo. Pangmalakasan ng kapangyarihan daw nitong si Brother Eric Atienza. Hinamong na ako ng demonyo. Bago pa pumutok ang sikat ng araw, nagpupuntahan na ang mga Sabi nung araw, push! Pumutok daw. magpapagamot sa kanyang bahay. Sa Barangay Banoyo, sa bayan ng San Luis, Batangas. Gising na rin pati nanay niya para asikasuhin ang pagpapalista ng mga Kanya kami pasyente. nag-duty dati sa Kailangan makita niya yung mga pangalang iyon. Basta nakita niya yung pangalan, nalalaman niya kung anong sakit noon. Bago lumabas si Brother Eric, mahaba na ang pila ng mga naghihintay mula pa sa kung saang-saang lugar. Alas 6 ng umaga, magsisimula ng ritual. Magdadasal muna si Brother Eric. Nasa kamay na niya ang listahan. At isusulat niya isa-isa ang mga orasyon. Depende raw kung ano ang sakit ng pasyente. Sa kanyang panggamot, bumubulong si Brother Eric. Papahiran niya ng langis ang noo ng pasyente at kukumpas ang kanyang mga kamay. Ayos Saka itatapal ang mga orasyon kung saang parte ng katawan ang gagamutin. 14 years old pa lang si Brother Eric nang mag-umpisa siyang pag-aralan ng orasyon na salitang Latin na nasa libreta at may kasamang medalyon na minana sa kanyang lolo na faith healer din. Bale, ito po yung ano na talaga nila, no? Kadalasan yan, no? Lagi may libreta. Yung may nakalagay ng mga orasyon. libreta. Tuwing mahal na araw ko lang po siya pwedeng buksan. Kasi ito po yung mga dasal na orasyon na kinakarga ko po dito sa gamit ko. Nagagamit ko na po siya ng buong taon ulit. Ang mga manggagamot na mula pa sa Quezon na nagpupunta dati sa kanilang barangay ang nagturo kay Brother Eric. Hindi siya madali, mahirap. Kasi pag may mali kang bigkas, hindi siya gumagana. Kaya tinuro nila sa akin yung mga sikreto kung paano babasahin yung Latin. Pati pala yung yung diction kasama sa sa spell or sa orasyon, no. Kung paano hindi naman sa patawad po mga kapatid nating Bisaya. 'Di ba sometimes ang Bisaya pag nagbabasa yung matigas gagawin nila malambot. Yung malambot gagawin nila matigas. For example, ano ba 'yan? Healer, 'di ba? Basa natin dito healer. Pag Bisaya 'yan, hindi sa pinagtatawanan ko ha. Totoo naman 'to eh. Ang basa ng Bisaya healer, 'di ba? Healer, ang basa pag Bisaya healer. Paano pagka may babasahin sila Latin, disqualified na sila sa pagiging pagiging albularyo? Pag magbabasa sila ng orasyon. Dahil kasama sa pagbigkas, di ba? Hindi ako namimiloso po ha. Logical naman ang sinasabi ko, di ba? So, paano yun? Ano na sila? Unless maituwid nila yung dila nila, di ba? Hanggang sa nagka-interes ng gamitin ni Brother Eric ang karunungan bilang faith healer sa una niyang pasyenteng lumapit sa kanya. Lumalaki yung yung bayag niya. Bali lumalaki, lumolobo hanggang dito. Yung panahon na yon ay ang ginagamit ko langis. Pag lumalaki ang bayag, pwedeng yun eh. Pwedeng uri ng edema yun eh. Or pwede luslos. Ano pa ba ang pwedeng May tinatawag din na elephantiasis. Ano man tawag sa elephantiasis? Elephantiasis.
Meron yan eh, may nakita sa Quiapo ko ba nakita? Nakaganyan pero malaki din yung balls niya. Pwede paa, no? Tingnan natin baka makita tayo dito. Ito, katulad nito ni Kuya. Ayoko lang, baka mamaya mayari tayo sa YouTube eh. Pero maghahanap ako nung nakadamit. Ayan oh. Hindi kayo na lang pala mag-search. 'Di ba? Scrotal elephantiasis. Pwede yun eh. Kayo na lang baka mamaya ma-YouTube tayo. Pwedeng ganon, 'di ba? Yung nilalagay ko doon sa area na lumaki. Pero kung lumaki yan, let's say ganyan, at nanumbalik sa dati, baka yun ay edema lamang. When you say edema, yung manas, pwede yun eh. Pwede maging cause ng ano yun eh. Fluid retention. Sa loob ng 3 araw, lumiit siya. Gawa pala siya ng elemento. Minatapakan yung bata. Minsan, naiiyak na lang ako na bakit ko nagagawa yung gano'n na nakapagpagaling. Baka naman kaya gumaling yun, eh nagpapadoktor yun. 'Di ba? Uminom siya ng furosemide. Ang furosemide kasi diuretics eh. Iniinom yun na may mga manas. 'Di ba? Baka nagfu-furosemide yun. Inuulit ko, wag niyo akong paniniwalaan ha. Ang paniwalaan nyo kung ano yung gusto nyo. May freedom po kayo. Mamaya, nagagalit ako. Sinasabi ko lang yung mga possible explanation. Di ba? Gagalit kayo sa akin eh. Maniwala kayo sa gusto nyong paniwalaan. Ako na nagsasabi sa inyo. Ako, wag niyo akong paniniwalaan. Wag nyo. Lalo na yung mga nanonood sa akin ngayon. Ako na mismo ang nagsasabi sa inyo ha. Wag niyo akong paniniwalaan. Diba? Pero pinapakita ko sa inyo yung mga sinasabi ko na sa search sa Google eh. So, ang gawin nyo na lang, wag nyo akong paniwalaan, pati yung mga source ko, wag nyo rin paniwalaan. Ang paniwalaan nyo lang, yung gusto nyo. Yung makakapagpasaya sa damdamin nyo. Yun ang paniwalaan nyo. Ako hindi, wag ako. Ha? Ako na mismo nagsasabi ha. Kasi may magko-comment na naman niya, kulamin niyo si Bungo para maniwala. Maniwala nga kayo dyan. Hindi ko naman sinasabi na maniwala kayo sa akin eh. Yung mga nagsasabi dyan na pag ako nagsabi, kailangan paniwalaan. No! Ako na nagsasabi, wag niyo akong paniwalaan. Wag niyo akong paniwalaan ha. Ilang beses ko na inuulit. Ng mga tao, ang gawa ng Panginoon. Nang parami na ng parami ang pasyente, saka naman nakaramdam ng pagdududa ang kanyang nanay. Kung kaya ba talagang pagalingin ng kanyang anak ang mga may malubhang sakit. Minsan sasabihin na sa anak ko na paano daw makakapagpagaling ay kung ang doktor nga daw hindi makapagpagaling. Ganon. Sasabihin naman ng anak ko hayaan nyo inay. Pabayaan nyo, Diyos ang bahala sa kanila. Nag-aalala rin ako na makakako yung mga nalapit, hindi lahat ay matulungan. Alam ko, again sa amin yung simbahan. Pero ako, hindi ako nakalimot na sumimba. Kahit may ganito ako. Inaakay ko yung mga tao para magsimba, matutong magdasal. Hindi niya napigilan ang emosyon. Kasi ang problem dyan, men, ganito eh. Ang goal kasi dapat, pag may nangyayari ang i-glorify dapat si God. Ang nangyayari kadalasan, parang kayo yung nagiging Messiah. Diba? Yun lang siguro iniiwasan. Kapag naaalala ang nakaraan. Kasi mas nakilala ako sa ibang bayan kaysa sarili kong barangay. Kahit sarili kong kamag-anak. Na ngayon pa lang nila uli ako natanggap. Nung nakita na nakikilala na ako. Mag-iisang dekada na bilang full-time faith healer si Brother Eric. Tumutulong din ang asawa niyang si Maribel. Mula Lunes hanggang Biyernes, pumipila ang mga pasyente. Ilan sa kanila si Angel na bigla na lang nalumpo dahil naipit daw ang ugat sa kanyang paa. At nabubulok na kung kaya't kailangang putulin, sabi raw ng doktor.
Pero nabuhayan si Angel ng pag-asa. Bago pa magpunta kami dito, madami na taong nagpapatotoo na madami nga daw napagaling. Habang kaharap ko yung Nazareno, may nagsasabi sa akin, patayuin ko yung bata. Sinigawan ko lang na, tumayo ka. Kaya mo yan. Galing! Di ba makaka-copyright ako sa song? Angel ang kanyang mga paa. Hanggang sa tuluyan na siyang makalakad. Ano nangyari doon sa paa niya na parang may itim? Dami ng pinagbago. Nagpapasalamat ako kay Brother Eric. May itim siya sa paa, ano? Di ba gangrene yun? First time kong umiyak kay kuya na sabi ko, bakit ganyan? Ba't ako? Pwede namang iba. Dahil palasimba naman ako. Tapos nagkabukol ako. Ba't ganon? After 2 months mula nang magpagamot si Karen kay Brother Eric ng bukol niya sa matres, First day ng menstruation ko. October 14, 2016. Lakad na ikaw. Pa-check up na ulit ikaw. Kinabukasan, whole abdomen ulit. Cleared ako. Baka naman kasi yung ano, yung unang reading sa'yo ay mali. Nangyari na rin sa akin yan eh. Lalo na kung ultrasound lamang. Hindi naman sa pag-ano ha. Alam nyo, last, kailan ba yon? Nasa ano pa yata ako nun? Nasa Robia. Kakalkalin ko yung record nun ha. Kakalkalin ko yung record nun. Nung unang ultrasound sa akin, kasi may masakit sa ganito ko eh. Hindi ko alam kung saan banda may masakit eh. Basta may masakit dito. Yung dito, nararamdaman ko yung lagi. Basta dito masakit. Nagpa-ultrasound ako. Ang sabi sa ultrasound, meron daw bukol sa kidney ko. Nodules daw, nodules. Okay lang sana kung ano eh, kung cyst eh. Yung cyst, sabi nila normal naman daw sa kidney na merong ganon. So okay lang pag cyst kasi fluid yung laman ng cyst eh. Pero daw sa kidney ko may bukol. Siyempre ako naman si Google naman ako no. Pwede daw cancerous. Diyos ko hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Hanggang pina second opinion ko. Kasi medical city to sa Trinoma. Nakita nila may yung ultrasound. Sabi gano'n ng doktor, para ma-make sure natin, MRI natin. Para makita talaga natin kung ano yung bukol na yon. So, nung in-MRI ako, ang tagal lumabas ng resulta. Siguro mga 3 days. Yung 3 days na yun ang pinakamatagal na 3 days sa buong buhay ko. Yung 3 days na yun. Di ba? Ang tagal ko naghintay mula umaga daw makatulog, 3 araw daw makatulog do sa result ng MRI. Pagdating ng healed siya. Healed. Misreading siya. Wala. Clear ako sa kahit anong bukol. Kasi sometimes yung ultrasound hindi mo alam kung kung accurate ba eh. Nagiging accurate ang ultrasound pag malaki yung titingnan. Pero pagka yung mga maliliit, 'di ba? Doon ko nakita na may flow ang ultrasound. Now, himala ba 'yon? 'Di ba? Hindi naman ako nagpa-albularyo noon, 'di ba? Pwede kasing misreading ng ng ultrasound na may bukol ka. Or kaya mas maganda talaga magpapa-second opinion ka. Hahanapin ko yung record ko nun. Alam ko naitabi ko sa taas eh. Or naitapong ko ba. Or yung na lang, sino ba yung kausap ko nung time na yun? May kausap ako nun eh. Regarding dun sa Naging OA nga ako nun. May himala pa ako nalalaman nun eh. Kasi nakipag-bargaining talaga ako nun. Sabi ko gano'n, God, ma-clear man ako.
yung susunod na sweldo ko, i-charity ko. Nang na-clear naman. Tinupad ko naman, di ba? Binigay ko naman yung buong sweldo ko nun sa kung sino pwede kong tulungan. So, yun lang. Nagkakaroon ng misreading kasi minsan eh. Yun na nakikita kong ano dito. Kahit pa yan, ultrasound eh. Kitang-kita ultrasound agad eh. Ganyan na ganyan din reading sa akin. May sukat pa nga eh. Diba? Asan ba dito yung sinasabing may ano? Ito yung impression ano? Hindi na mabasa na maayos eh. Anyway, pagpatuloy natin. Kul niya sa matres, First day ng menstruation ko. October 14, 2016. Lakad na ikaw. Kinabukasan, whole abdomen ulit. Cleared ako. mula noon nagkaanak pa ulit si Karen. Sakripisyo, tiwala lang talaga sa taas. Sa maniwala man kayo't hindi, marami ang nagpapatunay na sila'y gumaling. Pero paano naman ang hindi gumaling? Basta kumilos ako kung paano ko sila mahahawakan lahat. Hindi naman nagtsatsaga, yun ang mga pumapaltos. Pero yung mga talagang nagtitiis, nagtsatsaga, karamihan talaga mas marami ang gumagaling. So meron may mga hindi. Nilinaw niya na hindi niya kalaban ng mga doktor. Yung mga pasyente ko na may cancer, sabi ko sa kanya, kung kailangan na magpa-check up nung panahon yun, magpa-check up agad kayo. Huwag kayong manghinayang sa pernap. Siyempre, yung mga doktor, di ba, sa medisina sila, ako sa spiritual. Kailangan din ng doktor makumpirma kasi nasa kanila yung machine para malaman kung clear na ba o hindi. Hanggat kaya niya, gagawin niya ang panggagamot. Hanggat kailangan. Pero sa kabilang banda, no, makakatulong din naman yan sa sa pampakalma. Katulad nung saan ba kami nun? Hospital din eh. Yung pag ina-advise ng doktora, pray tayo na maganda ang resulta. Kasi magkakaroon din naman ng effect yan eh. Yung faith, magkakaroon ng effect yun na para kumalma ka at may panghawakan ka. Kasi kung wala ka nga naman panghahawakan din, kahit na anong opera sa'yo, nasa will din ng pasyente eh. Na lumaban eh. Paano ka nga naman lalaban kung wala kang kinakapitan, di ba? At some point, nakakatulong din naman. Let's say, halimbawa na pumunta siya dyan, inorasyonan ako ni brother, anong name nito? Ni brother Juan. Let's say Juan ang pangalan. Inorasyonan ako ni brother Juan bago ako magpa-opera. Pagiging successful daw. Malaking tulong na rin yun. Kahit pa sabihin natin placebo yun, yung maging kumalma ka lang at meron kang magiging optimistic ka. Kahit si Doc Willie Ong sinasabi yan eh. Malaking bagay yung pagiging optimistic. Kapag iniisip mo na kakampi ko ang Diyos, hindi ako pababayaan, or merong binigay sa aking orasyon si Brother Juan, 'di ba? Magiging optimistic ka nun. May time na pwede mong sabihin na ikaw ay protektado. Kahit na sabihin na nating gawa-gawa lamang yung epekto sa utak mo na maging kalmado at pagiging optimistic, sapat na yun na makakatulong talaga. Anyway, mga kababayan ko, yan lang ang pinag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Bye-bye.